Ayan, yes, hello! What's going on, guys? Ayan, nagbabalik ko naman po kami, no? And of course, welcome back here to Siswang World Channel. Ayan, nagbabalik po ang dalawang, ewan ko kung ano masasabi ko ba, kung paano ko mapangalanan, kung paano ko babanggitin. Nagbabalik po siya. Siya na lang. Nagbabalik po siya. Walang kasawasawang i-share ang istorya ng kanyang relasyon. Well, actually, kung nasaksihan nyo naman at napanood nyo yung unang-unang na aming video is our third episode. Yes, this is our third episode. Yung unang-una kasi is about how happy to have a relationship. Then last week, nagkaroon kami ulit ng panibagong topic which is the pain you never knew. Mga breakup story. Ngayon, syempre, nagbabalik siya at meron na naman siyang panibagong istorya ng buhay makalipas ang isang linggo. Maririnig at mapapanood ninyo kung ano nga ba ang nangyari nitong mga nakalipas na araw sa kanilang misunderstanding last week. Kung nagkaayos ba, kung nagparaya na ba ang isa't isa, kung nag-separate ways na ba sila o at nagkaintindihan na sila sa mga kasunduan na tama na, itigil na, magulo na. Hindi, siguro sis yung topic na lang natin for today is kasi hindi naman lahat ng napapagkwentuhan natin na tao is something that we can trust, right? Well, actually, hindi mo naman talaga kailangan pagkatiwalaan ng lahat. Kaya na lang siguro. Well, for today's video, mapamanggitan natin itong who to trust. Sino nga ba talaga ang dapat pagkatiwalaan, ang sarili mo o siya? Ayan. So, yung parang kung pagkakatiwalaan mo ba yung sarili mo, ang pagkakatiwalaan mo ba yung mga taong nakapalibot sa'yo, o papakinggan mo ba siya? Yung instinct mo ba? Trust your guts. Oo, yung guts, yung sarili mong guts. Or do you need validation from other people just to make sure na tama yung ginawa mo? Just to make sure that you can trust them. Oo, or trust na galing dun sa partner mo na sinabi ng bawas yung sa sinabi niya. So, ayun yung magiging topic natin ngayon. Pero anyway guys, bago po namin umpisahan ang aming topic for today, please, if you are not subscribed yet to my channel, what are you waiting for? Please don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell down there for you able to get notified whenever I have a new activity here on YouTube. So back to the video. Ayun nga, sis. So, nagkausap na nga kami. Di ba last time? Yung bata! So, last time, di ba sabi mo, sabi ko dun sa video, guys, kung napanood niyo yung last video, sabi niya, if I could turn back time, talaga, dapat talaga pinag-explain ko siya. Oo, kasi every video that we made, we have a couple questions then. Oo, nasasagutin. Yung una kasi sinasagot namin dalawa, pero nung last week, siya na lang yung tinatanong ko. Sana binigyan ko siya ng chance. So, may mali rin naman ako sa part na yun. So, inadmit mo naman talaga? Oo, mali talaga ako sa part na yun, hindi ko siya pinakinggan. Kasi parang, nung araw na yun, siyempre may napagsabihan ako kasi, parang may napagsabihan ako sa office. And lahat ng tao, parang sinasabi na, hindi, okay lang yan, tama yan. Tama yung ginagawa mo, your feeling is valid, ganyan. And, na-block na ng mind ko yung nung anger. Oo, dahil nga dun sa narinig and mo. Disappointment, yung... Dahil kung ano yung narinig mo. Oo, parang kung ano yung narinig ko, ayun na lang yung pinaniwalaan ko. Kumbaga is parang na mental block ka na, wala ka ng ibang naisip na gawin. Parang nung time kasi na yun, di ba, parang ayoko na talaga siyang kausapin. Kasi nga is, galit ka na talaga. Oo, galit na galit ako sa kanya. Talagang parang ayoko siyang kausap, ayoko siyang... Hindi naman sa ayoko siya makita. Pero parang ayoko na rin siyang tingnan nung araw na yun, na parang hindi ko matanggap. Na parang dun sa kwento, para akong niloko. Para ka napaglaruan. Oo, para ako napaglaruan. And sabi ko nga, sobrang mapaglaro ng tadhana na ayan, i-present ko na sa'yo yung ikaw na bahala. Pinakita ko na sa'yo, ha? Parang ganon. Na, pinakita ko na sa'yo, kung na nandun nga sila, na iba yung sinabi nila sa'yo, ganyan. So, nakapag-usap na nga kami last Saturday. So, nung Saturday, nagkausap kami kasi one of my coworker, sinabi, hindi, wag mo nang kausapin kasi ikot na naman yung story. Tigil na. Tigil na, tama na, okay ka na.
maging okay ka na sa nakita mo. Parang gano'n. Mm-mm. Without really hearing kung ano yung side niya. Pero yung isang taong yun, sabi niya sa akin, kausapin mo. Para maging okay kayong dalawa. Hindi ko sinasabing magbalikan kayo. Para maging okay lang ba? Baka sinabi niya is, ang Oo. gusto niya iparating sa'yo is, kausapin mo para marinig mo kung ano yung magiging side niya at reasons niya. Yung parang, hindi naman talaga magbalikan. Okay naman magbalikan kasi Oo. technically, Technically, magulo na talaga ang lahat. Magulo na ang lahat. Oo. Magulo na rin yung label, wala na rin naman label, di ba? Oo. Oo, wala rin naman. Wala na, talaga. nabura na ha. Oo, Buram-bura na. Buram-bura na. So, parang, ang naano ko lang, sige, sabi ko, para lang sa ikatatahimik nitong tao na to, at para rin sa ikakatahimik ko, syempre nag-overthink pa rin ako. Tapos parang, inano ko siya, pinakinggan ko yung taong yun. Pero sabi ko, hindi po, Saturday ko na lang kakausapin. Mm-mm. Ay kung ganun. Kasi maraming makakakita na mag-uusap kami. Pag kinausap mo siya ng Oo. ibang araw. Oo. So, ang nasa isip ko naman, dun that very same day, kinausap ko siya nung sinabi sa akin ng taong yun. Sabi, kaya ko tumanggi kasi pag nakita kami nung ibang tao, di ba parang, ano dyan? Ba't kayo mag-uusap? Mm-hmm. Di ba? Siyempre, sila na nga nagsabi na huwag kong kausapin, tapos wait, makikita. So, I've decided na patagalin pa ng Sabado. So, sa Sabado, ito, inantay ko siya doon sa mismong pintuan ng prod. Tapos sabi ko, sir, wait lang. Sabi niya, bakit? Sabi ko, upo ka muna. Sabi ko gano'n. Arte-arte pa ako. Pero ang intention ko talaga, P18 siya, na parang, ay sir, wait lang. You still have 5 minutes bago ka mag-login. Sabi ko, upo ka muna. Sabi niya, hindi. Sabi niya, mamaya na lang. Kasi alam niya gusto ko siyang kausapin. Sabi niya, hindi, mamaya na lang. Sabi ko, sige, mamaya tayo mag-usap. So, sa makatuwid, dumating itong mamaya. Nag-usap na kami. Mhm. At nagkaroon ng plot twist. Oo. Diyan na po pumatok ang mas Oo. magulong eksena. So, mas nagulo yung eksena, imbis na na maging okay kami. So, mas gumulo siya. So, dapat yung plan is kausapin Oo. para malaman kung ano ang mga mangyayari. Oo, Kaso nagkaroon siya ng twist na siya na po ang magkikwento. Oo, gumulo. Nung time na yon, nung binigyan niya ako ng chance, biniro ko pa kasi nakaupo ako, di ba, inaantay ko siya sa labas. Binigyan ko siya ng chance. Biniro ko pa siya na, nagkape siya lang. Di ako pinagtimpla. Ginanon mo pa. Oo, biniro ko pa ng ganun kasi parang I'm trying to act cool. Na Trying to parang, act normal. oo, trying to act normal. Kasi nga, sanay nga ako na pag nagkakano siya ng kape, tatanungin niya, nagkape ka na ba? Tinanong niya ako na, ayun nga, kung ano nangyari sa akin. Sabi niya, bakit ka nagkaganon? Kung ikaw ba, kung nagkapalit ba tayo ng sitwasyon, magiging ganun rin ba yung reaction? Wouldn't you feel the same Oo, way? I mean, ganun rin mararamdaman mo, di ba? Sabi niya, tapos nagsabi siya, so nag-start na siya magkwento. Sabi niya, noong araw na yun, sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Sabi niya gano'n. Kaya ako nag-message sa'yo na masama pakiramdam ko, na baka hindi kita masamahang mag-lunch. Ang tanging mali lang daw niya, ay sumama siya dun sa grupo na yun. grupo na yon at hindi siya tumanggi at umuwi na lang siya dapat. Which is the right thing to do, diba? Oo, dahil masama din yung Oo. pakiramdam niya that time. Oo. Tapos sabi niya, alam mo ba, habang nandun ako sa table na yun, nagkakanda tulog-tulog na ako. Bakit hindi ka umuwi? So sabi niya, nahihiya kasi ako dun sa mga kasama ko na iiwan ko dun. Mm-mm. Di ba na parang, sabi niya, yung tanging mali ko lang talaga, hindi ko inintindi yung sarili ko. Mas inintindi ko yung sasabihin ng mga kasama ko sa akin. Diba? Naawa naman ako kay sir at some point. Nung sobrang taas nung height ng emotions ko, imbes na kausapin ko siya, ang ginawa ko, nakipag-inuman ako sa mga friends ko. Tapos, syempre, pag masama loob mo kung ano-ano na talaga masasabi mo, tapos nasamahan ka pa ng kalasingan, di ba? Hindi, totoo naman talaga yun. Mm-mm. Once ang isang tao talaga is galit or masama ang loob sa isang tao, marami kang pwedeng mabitawang salita na hindi mo na maibabalik talaga. Oo. Which is makakasakit ka, yung feelings ng tao
Even though na hindi mo pa sinasabi sa kanya yung mga gusto mong sabihin, nung galit na galit ka. Oo. So, ayun nga, parang now, nababaliktad yung nabaliktad yung sitwasyon na parang sinabi niya, nung pagkadating mo doon, kakarating lang din doon may ganito, nung kasama niya na isa ko rin nakaaway din. Sa ate girl. Hindi, si Kuya Boy. Ah, okay. Si Kuya Boy. Si Boy. Si Kuya Boy na na nagsabi sa akin na hindi sila magkasama. Tapos sabi ko, di ba parang kasi nagtutugma-tugma lahat. Sabi ko, alam mo yung timeline ng kwento. Sobrang Nagko-connect. connecta talaga na yung timeline nung pagka-message nila sa akin, pagkakita ko sa kanila. Tapos ngayon, parang bigla nabaliktad. Parang bigla ako yung naging masama. Na parang nag-react kaagad ako without validating to them, without asking them. Sinong hindi magre-react? Di ba? Parang pinagdalaroan ka ng tadhana. Ano ba yung reaction mo nung nalaman mo? Na aggressive ka ba? Calm ka ba? Nung araw kasi na yon, sis, totoo, nung pagkakita ko sa kanila, sobrang galit ako. Pero, nasa clear state of mind naman ako not to go to their table. Kumbaga is, galit ka, pero yung way to approach them is nasa para kang firm and proper. Oo, na parang tiningnan ko lang sila, tapos hindi ako lumapit doon sa table nila. Diba? Kasi, baka pag lumapit ako doon sa table, Maitaob mo yung lamesa. maitaob ko yung lamesa. Charot. Ganun siya, diba? ganun siya kagalit. Hindi yung parang, kasi syempre, yung mga taong tinanong mo, yung mga taong kausap mo couple of hours ago, bago mo sila nakita, di ba? Yung parang, ano bang ginawa ko? Na parang ba ako napapaglaruan ng tadhana? So, balik tayo dun sa kwento nga ni Sir. Dinamay mo pa si ate girl. Sabi ko, hindi ko dinamay si ate girl. Sabi ko, the reason why I ask you, it's because someone told me. Sabi ko, alam mo ba, nung nakita ko kayo, hindi nga siya sumagi sa isip ko eh. Ang alam ko lang is, nagsinungaling ka sa akin, wala sa isip ko si ate girl. Diba? Na parang, ayun yung in-explain ko sa kanya. And sabi ko, the only reason is, someone told me Na magkasama kayo ni ate girl. na there's something between them. Ito pa nakakatawang plot twist. Yung taong nagsabi sa akin, nung time na galit ako kay Sir, kaya nagpatong-patong yung galit ko. Ayan yung taong nagsabi sa'yo na there's something between them. Oo. Tapos nung Monday last week, so technically Sunday siya nangyari din, di ba? Ay hindi, Saturday siya nangyari. So Monday, nung kina-Monday yan, nag-text sa akin, nag-message sa akin si Ate Boy. Okay. Si Ate Boy. Okay. Hindi si Kuya Boy, si Ate Boy nag-message sa akin na hindi, kinonfirm ko na sa kanila na hindi naman daw talaga sila. Na parang, hoy, ikaw yung nagsabi sa akin, di ba? Ikaw yung parang, sobrang galit ko na. Ikaw yung nag-chuchu sa akin. Oo, di ba yung sobrang galit There's ko something na. between them. Dinagdagan mo pa. Tapos ngayon babawiin mo. Paano ko babawiin dun sa taong nasaktan ko yung, mga sinabi ko? Etong si Ate Boy, sa makatuwid, wala sa state of mind. Sabi ko, para akong pinaglalaruan ng tadhana na parang sobrang galit ko dun kay So, baka meron pang iba dyan na... Baka may iba pang ibang chismis na nalilink sa akin. Sabihin mo na, para isang bagsakan na lang. Sabay-sabay na sila. Mo kung saan ako pinakanasaktan. Yung sa sinabi mong ginamit lang kita. Kasi nagalit ka nung time na yun eh. Oo. Kasi ayun yung feeling ko. Yung feeling ko na parang, ba't ganun? Parang, bakit parang ginamit lang ako sa mga request niya, sa mga niya. Kumbaga, nag-benefits lang siya sa... Oo, nag-benefit lang ayun siya. yung thinking mo. Oo, sa akin. Na ayun yung thinking ko. Sabi niya sa akin. Sin-explain niya. Sabi niya, pag sinabi mo naman sa akin, wala. Nakikinig naman ako, di ba? Okay naman sa kanya. Okay naman sa akin yun, hindi naman kita pinipilit. Sabihin mo, ginamit kita. Mas parang, sabi ko, bakit parang nababalik na yung kwento? Parang ako na yung masama.
Kasi Diba? ayun yung pinanghawakan niya, kaya din siya naiinis na... Hindi, masakit naman kasi talaga sa isang tao, which is kung alam mo sa sarili mo na hindi ka nang gagamit ng tao para sa kapakanan mo o sa kung ano yung kailangan mo. Kasi siguro ganong tao siya na hindi siya marunong manggamit. Ayun lang yung tingin ko at pakiramdam ko na bigla ka nagsabi sa kanya or nag-message ka sa kanya ng gano'n. Hindi ako nag-message sa kanya ng gano'n. Actually, feeling ko, ay doon sa tatlo na kasama ko, may nagkwento sa kanya Na gano'n ang pagkakasabi. na gano'n yung pagkakasabi ko. Pero wala kang binitawan ng salita na ginamit mo lang. Hindi ko dinirekta sa kanya. Sabi ko, feeling ko Hindi, ginamit. doon sa tatlong nakausap mo na Hindi, may may binitawan kang binitawan talaga akong salita na na, ginamit ka lang niya. hindi, sabi ko na parang feeling ko ginamit lang ako. O, feeling, ibig sabihin is unsure pa. Ang feeling ko ginamit lang ako. Pero yung si Kuya Boy kasi, nag-message sa akin, kamusta? Nung Saturday na yun. Sobrang taas na rin ng height ng emotions ko. So sabi ko, tinawagan ko siya. Sabi ko, alam mo, ganyan. Sabi ko, pare-parehas kayo. Pare-parehas nyo lang akong ginamit. So ayun, kay Kuya Boy ko sinabi mismo. Kumbaga, itong si Kuya Boy ang nagpahatid talaga ng mga mensaheng ganyan. Feeling ko. Kasi doon mo nabitawan yung salitang pare-parehas kayo, ginamit mo lang ako. So, sa kanya mo nasabi, so dineliver niya sa lahat. Siya mismo directly nag-deliver kay sir. Oo. So, ayun na nga, di ba parang sabi ko sa kanya, nag-request ako na sabi ko, alam mo ko lang yung 30 minutes sa napag-uusap natin, dapat sa atin isang oras or mas mahaba pa. Sabi niya, okay lang ba na mag-usap tayo ulit? Sabi niya, wag na. Suot na yung wedding ring. So it means na okay na sila ni Mrs. Oo, kasi kasi alam mo ba, sabi ko nga sa kanya, alam mo, kaysa mambabae ka, balikan mo yung asawa mo. Lagi kong pinapaalala sa kanya yun. Pag tinatanong ko siya sa kanya na meron ka na bang iba, meron ka na bang balikan mo yung asawa mo kasi pamilya mo yun. Ayun. Diba? Which is Oo, tama guys. naman talaga. Kung ang isang marriage or ang isang relationship is hindi talaga nag-work out or meron misunderstanding or hindi pagkakaintindihan ng mga nakalipas ng nakaraan, sa mga kalalakihan, hindi po solusyon ang maghanap ka ng iyong ipang tatakip mo or ipang re-rebound mo para lang maging masaya ka ulit. Well, actually, pwede pa naman yan i-fix or pwede pa naman yang ayusin. May anak sila, di ba? So, may anak sila. So, hindi rin reason na bumalik ka dahil para lang sa anak. I-make sure mo rin sa sarili mo na babalik ka dahil handa ka ng ayusin ang pamilya. Pinagdadasal ko talaga na parang sana maging okay na yun. Maging okay na siya at yung pamilya niya. Ayun, laging kasama yun sa prayers ko. And, ayun, siguro kaya lang na lang din to nangyari. Isa yun dun sa mga answered prayers ko. Na nakita ko na bumalik na siya. Sa sinuot na niya ulit yung wedding ring. Yes po! At nagkaalaman na mga manonood. Oo. Na meron na baliktad na kwento, na merong hindi dapat pagkatiwalaan sa kwento. Meron ka din dapat sa lahat ng kwento na pinagdaanan mo this past few weeks is meron ka din dapat na natutunan. Oo. May natutunan naman ako. Una, know who to trust. Diba? Una. Hindi lahat ng tao pwede mong pagkatiwalaan. Kasi, diba, imbis na umuha yung sitwasyon, lalo pang gumulo, hindi lahat ng sinasabi ng tao tama. At hindi lahat ng sinasabi ng tao is dapat mong pakinggan. Oo. Diba? Oo. So, ayun, pangalawa ko natutunan, ay huwag kang magsalita pag galit na galit ka. Kasi, yung mga bagay na masasabi mo, hindi mo naman maiisip yun kung makakasakit ka ng tao. Oo. Di totoo naman talaga, tama yun is, kahit sabihin mo pa dun sa, kunyari, ikaw, for example, ikaw na ngayon is super galit na galit ka noong time na yon, then nakapagbitaw ka ng mga salita na masasakit, so, ang tendency is binitawan mo na yung salita na yun eh. Hindi mo na mababawi. Hindi mo mababawi. Hindi mo rin masasabing pinag-isipan mo kasi galit ka eh. Last ko na sa lesson na natutunan, is always communicate on what the problem is.
Diba? Na parang, kesa i-chismis mo or kesa ikwento mo sa ibang tao, Let's talk about it. kausapin mo muna yung taong involved. Hindi, pero sa akin naman tingin ko is much better na rin tong ganitong mga setup is yung balik na lang kayo sa normal, which is yung normal na kayo, na hindi yung wala yung mga kasweet-sweetan kasi is hindi naman na talaga maibabalik. So, kung yung tulad lang nung first day na paano ka na-approach niya or paano yung naging setup nyo ng first day, then gano'n na lang siguro. Wag na tayo masyadong mag-expect something na pwede pa or mapifix pa, may healed pa or whatsoever. Tulad nga ng sinabi mo is yung hand gestures niya is pinapakita niya na sa'yo na he's already wearing his wedding ring. So I think it's time for you to let go, even though that's not easy to let go, but you don't have a choice. Pero hindi ko alam kung makakabalik kami sa dati. Sabi ko nga, yung parang kahit hindi na dati, yung kahit maging okay na lang kami, yung okay lang, yung hindi kami nag-iiwasan ng tingin pag nagkakasalubong That's kami. what I'm trying to say kanina. Oo, na parang, diba? Yung batian, syempre nandoon Love, pa balik rin. tayo sa dati. Yung gano'n, yung parang, sir, let's have a coffee. Oo, love, balik ka. Wala nang mga tawag-tawagan na gano'n. Hindi na nga nakaka-healthy yan. Oo. Kasi kung tatawagin mo pa na naman yan na ng love, ikaw na naman, pasasakitan mo na naman yung sarili mo. Mag-hope ka na naman, kikiligin ka, ikaw lang mag-isa. Mahirap kiligin na mag-isa lang, guys. Totoo. Pati sa isang relasyon, kung alam mo naman sa sarili mo, sa isang relasyon is ikaw na lang ang kumakapit at nagpapatuloy na nagmamahal, please let go. Learn how to let go and move on. Mas lumabo kami, tapos nirestrict na ako sa messenger. Pero I think naman is ibabalik ka rin niya in time. In time. Oo. Sabi nga ni, meron kasi dito akong nabasa na quotes na babasahin natin sa mga manonood. Ayan, stay patient, no timing is perfect. I have something bigger planned for you. And trust me, you'll love it. Yes, that is God. So, Yes. ayun nga, guys. Kung meron ka mga bagay-bagay na plano sa buhay at hindi ka naman nag-succeed, hayaan mo na lang munang mag-fail ka kasi is God has a better plan for you. Baka merong ibang taong nakatadhana para sa akin. Oo. Pati, magulo rin naman talaga kung... Ang gulo-gulo talaga. Ang gulo-gulo talaga. Isipin mo, di ba? Ayan. So, bago ko po tapusin itong video na ito, meron pa kaming 5 minutes. Meron ako isang katanungan lang talaga na gustong-gusto kong linawin. Ang katanungan ko is, since naman is napag-usapan nyo na ni Sir ang lahat-lahat at ang mga bagay-bagay, are you ready to move on and move forward? Hindi pa ako ready kasi diba nga, pag sobrang mahal mo, hindi ka naman makaka-move on within the span of a week. Pero, I'm trying. Masaya na ako para sa kanya. Tama rin naman yun talaga. Is once you really love, learn how to let go, sis. Kasi, kung yes, totoo guys, kung nagkabalikan na sila ng asawa niya, kung totoo yung pagsuot niya ulit ng wedding ring nila, kasi ayun lang din naman yung pinagdasal ko, di ba? yes, Na parang- sana is maayos din yung pamilya niya. Nung nandun kami sa part ng situationship, I don't know, hindi ko na kasi alam kung tatawagin ko siyang relationship, situationship. Lahat ng Oo, shit. yung parang, alam mo yung tropa premium? Parang tropa premium. Oo, sis, may ganon. May tropa unlimited ba? Oo, yung parang, nandun ako sa part na yon, I've decided na, nung nakikita ko yung wedding ring, nasabi ko, yes God, I know that I prayed for this, but I didn't expect this to happen. That early. Oo, hindi yung I prayed na sana bumalik siya dun sa asawa niya, sana maging okay sila. I know that it will break my heart, but that is something that I am willing to take na para maging masaya lang siya ulit. Yes. It's just so happened na I didn't even notice or not notice, but I didn't even imagine na yung ganong level of
scenario yung mangyayari sa amin na parang kailangan pa dumating sa amin yung gano'n. Dumating pa sa point na gumulo ang lahat. Oo, nagumulo ang lahat bago niya balikan yung asawa niya. Lagi ko talaga pinagdadasal yun, sis. Sabi ko talaga lagi sila kasama sa prayers ko na sabi ko nga sa kanya, di ba nang bumalik siya sa asawa niya, yung asawa niya hindi ko pagsisilosan, nakakihati lang din naman. Talaga nang sinabi mo kanina is, huwag kang mambababae. Oo, huwag siyang mambababae. Bumalik ka na lang Bumalik na lang siya sa asawa niya. Oo. Which is tama naman talaga. Good advice for someone like you na sinabi mo sa kanya yung gano'ng mga bagay. Kasi yung iba kasi, di ba, sahayaan nila, ito-tolerate nila yung tao na gumawa ng mga bagay-bagay na against para sa relationship ng pagsasama. Yung thinking ko talaga, sis. Yung pagsasama ng totoong mag-partner. Sana maging okay na siya. Hindi siya ikaka-benefit ko. Oo, which is Pero, good naman kasi talaga. Yung sa ikaka-benefit niya at sa kanong asawa niya. Oo, para mabuo ang isang pamilya. Oo. Ayan. Kasi siya rin naman nagsabi na... Well, actually, karamihan naman talaga ng mga ganyang mga scenario, ng mga ganyang mga eksena sa buhay ng mga hindi masyadong naniliwanagan sa relasyon is makita mong masaya at happy yung family nila. For sure, para sa sarili mo, magiging masaya ka rin. Oo. Sabi ko nga, yes, mahirap yung scenario na yon. Masakit talaga, literally yung scenario na yun, na parang ka napaglaruan ng tadhana. Pero at some point, napaka-thankful ko din sa scenario na yun, knowing na bumalik na siya sa asawa niya. So, ayun, hindi pa makakamove on. Lagi pa rin papasok sa isip ko na sayang. Oo. Kasi tama naman talaga yun that Diba? it's not really easy to lose the things that you really don't want to lose. Kasi nga mahaba din yung pinagsamahan nyo, ilang buwan din yung pinagsamahan ninyo. So matagal din yung inyong pagbabanding. So hindi ganun kadali para mag-move on. Oo, it's easy to say for us na hindi nakakaranas ngayon na kung ano yung dinadala niya na sige, mag-move on ka na. Kasi hindi ikaw yun eh. Hindi ikaw yung taong dapat mag-move on eh. Hindi mo sinasabi sa sarili mo eh. Kasi hindi ikaw yung nasa situation na kung saan yung situation niya ngayon. Makakapag-move on ng isang tao in a right, perfect timing. Oo. Ayun din, in God's perfect time, I know that someone out there is still waiting for me. Waiting for the love, the care, and the affection that I can give. It's just so happen na hindi ko pinagsisisihan na minahal ko yun. Lagi kong pinagdadasal na sabi ko sana bumalik na siya sa asawa niya. Kasi nararamdaman ko naman every time na nagkukwento siya na mahal niya is yung asawa niya. It's just so happen na nagkagulo lang sila out of ewan ko, little things or bahala na, hindi ko na alam yung issue nila. Pero masaya ako nakikita ko siya na susot na niya yung wedding ring. And of course, lastly, para sa ating mga madlang manonood is ito na naman po ang isang istorya ni Romeo and Julia. Yes, ayun. The Filipino version, of course. Well, kaso nga lang is hindi po sila talaga nagtagal kasi is meron talagang mga tao na papasok at papasok sa buhay ng ninyo. Andiyan dyan yung pwede kang pasayahin. Andiyan dyan yung pwede kang paiyakin, bigyan ka ng kalungkutan. At meron din dyan mga taong papasok na handang makinig at pwede kang mag-lean over para sa kanila. So, maraming salamat ulit, Julia, inyong ka-BFF. Mga ka-BFF, sana you've learned something today. Hindi ko sinasabing masama maki-apid. Yes, alam ko naman na part yun ng 10 utos ng Diyos, pero when it comes to the feelings, yung love never kasi know. hindi naman natin mapipiit yun, guys. So, once na tumibok ang puso mo sa isang tao, it doesn't matter if he is single or not, hindi mo mapipiit yan. Oo, guys. But next time, huwag niyong kalimutan na you choose wisely. Second, you respect yourself.
Yes, and of course, once you jump into a relationship, Oo. just always remember to love yourself first. Because is para pag iniwan ka at nasaktan ka, hindi ganun kasakit. Pag daw kayo tumulad sa akin. Kaya tulad kay Julia, na iniwan na ni Romeo. Ayan. Well, anyway, tulad ka na sinabi ko sa aking introduction earlier, kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe. And please click the notification bell down there for you able to get notified whenever I have a new activity here on YouTube. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa amin today at sana po is magkita-kita pa tayo next Monday para sa aming panibagong video. Yes, abangan nyo kung ano na ang magiging topic, ha? Oo, baka malay nyo, may bago tayong sir! Baka malay nyo meron ng bagong pakilig. Ayan. Ito po siya. Tara! Antayin nyo, lalabas at lalabas din. Lalabas at lalabas din Hinuhulma yan. pa, hinuhulma. Antayin nyo lang mga ilang linggo, makikita nyo na rin ang bagong sir. At baka malay nyo, isama natin sa vlog na to. Oo. Pag pumasok na si bagong sir, of course, magkakaroon na naman tayo ng Bagong panibagong. pagkikismisan. Hindi, panibagong pag-uusapan, panibagong pakilig, at panibagong istorya ng relasyon. Oo. Basta ako, malapit na akong mag-settle. Malapit na akong mag-settle. So, I am really happy for what I'm having right now. And I'm so happy for you, sis. Yes. I am genuinely happy for you. Oo. Alam ko naman yun. And one day, darating ka rin sa time na ganito. Basta mag-intay ka lamang. Kapit lang. Oo, kumapit ka lang sa malakas. Kapit. Baka pwede lumandi. Charot. Well, anyway, maraming salamat. Thank you. Bye-bye.